Brothers and sisters, dear friends in the Lord, beloved parishioners, attending this English Mass, as we honor and as we worship God and sanctify this day, another Sunday, another week in our day-to-day life as a Christian community, good afternoon. The gospel reading that we have heard a while ago speaks about the so-called Beatitudes, the blessings and the woes. In the Visayan rendition of this gospel account, the presentation is much more vivid than the English one. Sa Bisaya, klaro kaayo, bulahan mo. Unya, sa second part, ang gigamit sa Bisaya nga version, alaot. Alaot mong mga dato, alaot mo nga mga nangatawa, alaot mo nga gidahig sa mga tao, puro alaot. Sa English, kaya di mataka-feel kay woe to you, kisabay makagamit og woe to you nga tagabalilihan ramanta. Di man taka-absorb ana, pero ingno na tag-alaot, murag mo tuhop sa atong dughan. Let me share some few reflections and few insights from the gospel reading which we can reflect as a Christian community, as a people. Primero, ngano man nga ingon maginog bulahan mo mga kabos, bulahan mo mga gahilak, una alaot mo mga dato. We should not get the impression that Jesus is anti-rich. Maluoy po sa mga dato, oy, atong ingnon nga alaot mo mga dato, ug na dato day katungod sa imong kaugalingong paningkamot sa badena. We may have the impression nga basin si Jesus di mo angay mga dato, kaingon siya nga sa ebanghelyo karon, alaot mong mga dato. Dili. Tanan ba day pong pobreng buutan? Daghang pobreng kawatag manok, daghang pobreng kawatag balimbing, daghang pobre nga kusog manglile o nay maligo, daghang pobre nga mga marama, daghang pobre nga kusog mangilog og juta, daghang pobre nga di manghatag og kaon. Hindi makaingon nga ang mga dato alaot, kay daghang mga dato nga buutan, nga daghan pong pobre nga marama. Unsa magigipasabot sa beatitude diha sa atong kinabuhi? First, if we try to look at a wider picture, a bigger perspective of our society and our community, we can decipher, my dear friends, the stark contrast between the life of affluence and the life of despondency. Makita jud nato nga ang dato o pobre dako jud diferensya, di ba? Sa aktual nga kinabuhi sa katilingban, ay dako jud diferensya economically, materially. Makaingon jud taghayahay jud tong mga dato. Di mo may makalalis ana. Tanawa ko po ng sudan o pobre o dato. Kadakog diferensya ana. Lami jud kaon kanunay ning dato. Kay naman sila ikapalit. Tanawa kitang pobre, kitang apiki, sa may kanunay na itong masudan. Labadjan na dyan na kanunay, bulinaw nga sigag mata, napay lambijaw nga nahap. Sa may mga sudan na to, ug dato you can enjoy all the comforts in this life. Ug pobre ka, di ka basta-basta nga makalakaw. Ug pobre ka, di ka makaadto sa mga mahalon nga mga resort o sa mga vacation and tourist destinations. Diyan mo man ka ikaplite. Ug pobre ka ni ka usahay, sagbot kag naong, di madrawing na imong dagway. Diyan mo man ka ikapalit og mga hidhid sa naong. Ingon ana ang hulagway sa katilingban. In a much bigger picture, kinsa may daling madaog-daog sa katilingban, dato ba di ay? Dili.
Kinsa may og naa maghisgot tag hustisya, maghisgot tag kaangayan, maghisgot tag equality, maghisgot ta og fairness sa kalibutan. Kinsa man katungod ang dali matamakan. Dato ba? Dili. It's the poor. Tanawa sa to mga opisina. Kinsa man og naay mangayog mga papeles, naay mangayog mga ayuda, naay mangayog og mga dokumento, kinsa may dali na tong mabalibaran? Ang pare o gatong mangubkubay o kanal. Di ba? Dali ra kaadtong balibaran tong kisdong agnaong. Dali ra kaayo na tong ingon nga balik sunod semana kay ato pang pangitaon ang imong gipangita. Nga naman, pobre man. Pero pare mo ato dito, mayor mo ato di sa opisina, or anak ka gobernador, anak kag dakong tao, anak kag pinakadato nga negosyante sa imong lugar, palinyahon baka? Di na. It's always the poor nga kanunay nato nga madaog-daog. Sa prisuhan, sa mga dagkong prisuhan, tanawa, kinsa may dali mga preso? Katuma mga kabos. Napoy mga dato nga mga priso, pero kasagaran sa atong sistema o sa atong hulagway sa katilingban, o pobre gani ka o niya naakay sa o ginagmay nga sap, dali ra ka mapaslak sa prisuhan. Wa makaikadipinsa sa imong kaugalingon. Ingana ang kabos sa katilingban. Dali madaog-daog ang kabos. Dali ang pobre nga matamakan sa mga elepante sa kalibutan. Mao nga sa Ebanghelyo karon, gipahinumduman kita nga kung sa kalibutan, sa hulagway sa kalibutan, ang mga kabos maoy kanunay nga dihado sa katilingban, naay kahigayunan ang mga kabos nga malipay. Kinsa may maghatag nila kalipay? Ang Dios. So God is seen here in this context sa Ebanghelyo karon. God is seen as defender of the poor, as consoler of the poor, as provider of the poor, and liberator of the poor. Mong iyon na Ginoo, alaot mo mga dato, kay moabot ang panahon nga waghilak mo o wadya mo na mainjo, kay gipahimuslan na niyo ang tanan. Dili ni pagpanggulat sa Ginoo, dili ni hulga, but it speaks about a certain reality nga diha sa atong kinabuhi, giingnan natangdaan sa Ginoo nga kining atong kwarta, kining atong yuta, kining atong bahandi, kining atong pensyon, kining atong titulo, kining atong pagkasuma cum laude, kining atong pagka-awardee bisan asa, tanan mo labay ra jud ni. Diyamoy mahibilin nato, inig kamatay nato. So pag-ingon ni Jesus nga alaot mo mga dato, kay napahimuslan na ninyong tanan, nagpasabot daan ang Ginoo nga kining tanan nga niya kanato karon, di dyan ni nato mada. Diyan mo dyan mada nato, inig biya nato, gikan ni ining kinabuhia. Wa na magpasabot ang Ebanghelyo karon nga di na mo magpamaningkamot. Kamong mga kita din mga pobrehon, papaningkamot mo, pangiskwila mo, pangnegosyo mo, pangabroad mo, aron ta mga dato. Wa mo yun ang Ginoo nga di dautan ni magpakadato. No. Daghan man gani ang Ginoong Hesukristo ug mga amigo nga mga kwartahan sa iyang panahon. But the thing is, we must not forget the poor, and we must adopt the spirituality of being poor. Bisag daghang kag kwarta. Unya unsa man da spirituality og poor? Ang kabos kanunay mabati niya nga naa say panginahanglan. Ang uban manggod ang pinakadakong tentasyon sa mga dato, mga igsuon. Dili pud tanan, pero ang dato gadunahan ka, maghinubra gani imong kwarta, usa sa tentasyon nga usahay mahagbong ka, kanang maghuna-huna ka nga mahimo nimo ang tanan. Kaya naamagod nimo ang tanan. Pero ang pobre wa jamuna niya. Kay kahibaw ang pobre nga kanunay siya, nga wa siya ikabuga. Bisan gani sa pagkaon, tanawa.
Tanawa ko ng kinanaan atong mga kabos o kinanag mga dato. Diferensya na ganin na daan. Patapara rago ng tao nga kinadatuan o kinapobrihan na pakanaa sila. Paspas mo kaon tong pobrihon nga man gutom. Tawa ng mga bata bitaw ka ng mga indigents pakanaa. Di ba unsa may ilang kinanaan ug mahimo hasta silupin akan og apil. Nga man nakakaon sila kay gahuna-huna sila nga this is a privilege from God. This is a blessing that we ought to savor. Tawa ka mo mga dato, mga on mo, tilaw-tilaw. Tawag ko na inyong ref, sud sa inyong refrigerator, di ba kanunay daghang sobra? Nay sobra nga pizza, nay sobra nga chocolate, nay ice cream nga nalata, nay daghang pagkaon, wa man makaon kay kanunay mamong makakaon. Pero tanawa ng pobre, bisag mantika, tilaan na. Nga naman, kaibaw sila nga, this is nakakaon me because this is not our day-to-day life. Panagsarami makakaon. Mao nga og mo, kontrahon gani nato ang mga pobre, daog-daugon gani nato ang mga pobre, unya og ato gani nga lupigan ang mga pobre, manubag so tas Ginoo ana. Dako ng saha kung mo daog-daog kag kabos. Ug tungod niini nahimo silang bulahan. Ang kabulahanan nga gipasabot dinhi dili ang ilahang economic condition. Kay poverty cannot be a blessing. Ug wa kay bugas di man na blessing. Ug wa kay ikapatambal di na blessing. Blessing ba din ha? Ug imong bay hapit na maanod tungod sa kagabok, blessing ba din na? But unsay nakapa-blessing sa atong kahimtang nga mga kabos, we always turn to the Lord. And in turning to the Lord, we are always reminded nga naa di ay mo provide nato ug wa taniya pasagdi aning kinabuhia. So kamo mga daga dinhi, mga ulitaw, ug mamini og mga eskwela mo, appeal sa inyong ambisyon to help the poor. Tagsara jud ko makadungog nga naay mi mo eskwela ko, Father, aron makatabang ko sa mga kabos. You can rarely hear that. Kasagaran mo eskwela ko, aron ko ma-professional, aron ko ma-abroad, aron ko ma-manager, aron ko ma-supervisor. Tagsaray mo ingon og mo eskwela ko aron makatabang ko sa mga pobre. Pangitaon na nga ambisyon. Make that a part of your ambition to help the poor. Aron ma-alleviate ang ilang kahimtang. Aron mahimo mong blessing sa mga kabos. Mga kamo mga batanon dinhi, ang inyong pag-eskwela, inyong pagpaningkamot, aron mahimo mo nga kalipay sa Dios, ang inyong pag-eskwela o paningkamot, kinahanglan di ra para sa inyong kaugalingon. Kinahanglan nga makatabang mo aron na ay mga kabos nga mahawa sa ilang kalisod. Kamo nga gigastuan og mga sa inyong pag-eskwela, gigastuan og naay nagpa-eskwela ninyo kay working students mo karon nga nahiluna na pod mo panggasto po mo og mga estudyante kay aron makatabang mo og makatabang mo sa poverty reduction. Aron ang ato nga kinabuhi mahimong blessings sa ubang mga tao. We are truly blessed by God, and to make ourselves a blessing to other people, we must help alleviate the poor so that the poor can also feel, receive, and realize that they are not forsaken in this life. Ayaw kalimti ang mga pobre. Sa inyong opisina, ayaw daug-dauga ang mga pobre. Sa simbahan, kinahanglan nga ang mga kabos, dili nato hikawan sa mga pribilehiyo nga gi-enjoy sa mga adunahan. Mabito na usahay sa atong simbahan, maghuna-huna po ta usahay kay magmatngon ta niini. Nabito moingon nga man padre, nga kining nangamatay, na iba namatay, siya makaadlaw gihaya, 20 kaadlaw gihaya, unya kada adlaw tulo ka pari ang magmisa. Daghan laging week mass, Father, nabulit laging bindita ilang minatay. Unya amo wa mo lagi bisag usa ka pisig. Mamalandong taniana. Ang mga pari, unsa may attitude sa mga pari namo nga mga leader sa simbahan.
Basin og kami identified sa mga dato, og dili identified sa mga kabos nga mga parokyano. We must make ourselves blessings to the poor. And in that way, they can also be part of our strivings. Ayaw kalimti ang mga kabos. Kaysa Ebanghelyo karon, ingon ang Ginoo, blessed are the poor. Ang nabisag arangan kag pagkabutang, maayo kag pagkabutang, padayon sa pagkakabos. Feel the need of God. Feel and realize that without God, I can do nothing. Amen.